Meron tayong pulsuhan dito, itong balitang survey ng SWS na nagsasabi na ah, ang dami daw nagugutom na pamilya. Tumaas daw ng 6% ang gutom sa Pilipinas. Magmula ng nahuli daw si Digong, nandun na sa ICC ay kapag nag-survey daw ang SWS ay marami na ang nagugutom. Kalukuhan. Biglang nagkagutom, no? Biglang nagkagutom ng nahuli si Digong. Ganun ba yun? So, ibig sabihin, itong SWS, baka nabayaran ito ng China para ipagkalat nila, ibabalita nila na nagugutom daw ang Pilipino magmula noong January hanggang Marso nang mahuli si Digong. Yeah. Grabe naman. Nahuli lang si Digong, nakulong lang, nagutom na kaagad. Kaya ito, pakinggan natin ang balita. 7.2% ang mga pamilyang nakaranas ng gutom nitong buwan ng Marso. 6% ang itinaas nito kung ikukumpara sa 21.2% noong February 2025. Ayan, so magmula daw ng Marso, nagugutom na. Marso 14 na huli si Digong eh. Kaya nagutom kaagad ang mga DDS. Paano hindi magutom yan? Palaging nagrally-rally, hindi nagtatrabaho eh. Kaya nagugutom talaga sila. Kasi wala silang pera. Karamihan dyan, nagtatrabaho lang sa mga di ba? Sa mga labor force. Kaya kung absent ka sa trabaho, wala ka talagang pambili ng bigas. Kaya nang isorbe ng SWS na binayaran din ng China, ay nagugutom talaga sila. Bakit biglang nagutom ng Marso? Nakakatawa naman ito ha. Balita, nakaka-high blood eh. Kasi mamaya meron ako ipapakita sa inyo na graph. Simula pa noong 2010 hanggang 2022 nang mag-survey itong SWS sa hunger survey sa gutom sa Pilipinas. Palagi sinasabi nila na nagugutom ang Pilipinas. Natural lang naman talaga na nagugutom ang mga tao, di ba? Pero kasi ang pinupuntahan tong SWS ay ang mga lugar na Islam area, yung mga squatters, and then yung ini-interview nila yung mga nagbabasura, yung nagkakalakal, yung mga nagkakariton, yung mga pulubi na kalilimos. Ini-interview ng SWS, siyempre ang isasagot niyan ay nagugutom kami. O kayo diyan mga kababayan, nagugutom ba kayo? Hindi raw nakakain ng ng 3 buwan, edi patay na. 'Di ba? Kalukuhan naman na balita ito. Natural, magugutom tayo mamaya. Gutom na ako mamaya eh. Maghapunan ako. Natural na magugutom ang tao. Ngayon diyan sa Maynila, kasi diyan ang survey, karamihan diyan ay produkto ng rural to urban migration. So galing sila sa mga baryo, pumunta ng syudad, walang diploma, walang certificate, walang transcript of records, walang pinag-aralan, walang skills, kaya hindi nakapagtrabaho. At ang nangyari, nagiging na lang sila, di ba? Nagbabasura, na malimos sa daan. Kaya kung walang nagbigay, talagang magugutom. Kasalanan ba yan ni PBBM sa katamaran ng mga tao? Pinagpaaral yan eh. Marami naman talagang itong mga pobre lang, pero nag-working student noong nag-aaral pa sila. Kaya nang matapos, nakapagtrabaho ng maganda. Bakit yung iba hindi mag-working kung talagang pobre, di ba, para makatapos? Dahil tamad. At hindi lang tamad mahina ang utak. Yan ang katotohanan. Masakit pakinggan ang katotohanan. Kapag mahina ang utak, ay talagang mahina ang diskarte mo sa buhay. Marami naman ang mahina na utak pero nagtanim, di ba? Nagtatanim sila. Mahina nga ang utak pero may diskarte. Nagtanim ng kamuting kahoy, ng mga saging, ng mga pagkain, root crops. Kaya hindi nagugutom sila kahit walang utak pero merong diskarte. Yung iba dyan sa Maynila na galing ng mga baryo, rural to urban migration, wala talaga sila. Walang utak, walang diskarte. Kaya ang napuntahan nila ay basurahan eh. Namamasura, nakalilimos, ng limos sa daan, nagiging taong grasa, nagiging taong kariton. Kaya kawawa tingnan, tapos nilalapitan ng SWS, siyempre ang sagot, nagugutom kami sir, nagugutom kami ma'am. So yan ang katotohanan. Pero kapag mga masipag na tao, kahit walang utak, kahit walang pinag-aralan,
kahit walang pinag-aralan. Basta masipag lang magtanim, magtrabaho sa mga construction, mangisda. Hindi Marami magugutom. namang karagatan dito sa pag-uwi dito sa mga nayon, di ba? Mm. Mangisda, magsaka, para makakain. Yung mga tamad eh. Napakasimple. Sa mga babae, pwedeng maglabandera. Sa mga mayaman, di ba? Sa mga kapitbahay. Oh, bakit hindi makakain? Ang sagot Si niyan, mga tamad. tamad. Oo, Yan tamad. lang naman. Okay, balik tayo sa estupidong balitang ito. Nakakaano eh. Kakainit Sabihin ulo. pa naman na sa panahon daw ng PBBM, nagugutom ang mga Pilipino. Yung 6% na nagugutom na yan, Pangalan to ng itong SWS mga in China. nagrarally lang yan sa Kasi kalsada. Mhm. mamaya meron nang ipakita na graph, SWS survey pa rin. Paninira na naman. Noong 2010, 2015, 2021, Mhm. ay ganun din ang sinabi nila. Dahil siniraan nilang ang gobyerno ni Pinoy, ang administrasyon ni Benigno Aquino Jr., ni Pinoy, siniraan din ng SWS. Sinabi na nagugutom daw ang mga Pilipino. So ganun, ginamit din nila ngayon sa panahon ni PBBM para masira yung pangalan ni PBBM na maraming nagutom daw. Ay naku na ano yan. Naku. SWS talagang ginagamit ng ginagamit ng mga politiko ng DDS Binabayaran ng ano yan, China. para Oh. siraan ng administrasyon. Yan. Yung bigas nga natin bumaba na dahil sa Food Security Act. Ang 60 pesos per kilo dito sa lugar namin ay nabibili na lang ng 53 to 54. So bumaba siya ng 6 pesos, 5 pesos bumaba. Kung tutuusin nga, mas mahal pa ang bigas dito sa abroad compare dyan sa Pilipinas. Magugutom talaga ang tao pero Angal ng... saing, di ba? Ay makakain. Siguro hindi nagsaing yun sila. Angal ng angal na mahal ang bigas sa Pilipinas. Ikukumpara dito sa abroad ang bigas. Mas mahal dito sa abroad. Dahil kapag pinalit mo yung pera natin dyan, pinambili dito sa pera ng abroad, mas mahal. Yeah. Huwag silang angal ng angal na mahal ang bigas. Magsumikap sila para may pambili ng bigas. Hindi nila alam ang puro bigas ang kinakain. Hindi man lang kumain ng sa umaga. Pwedeng saging. O kaya kamuteng kahoy. O, kami nga dito sa abroad, sa umaga, kung hindi bread, yan, kamuteng kahoy, saging. O, tanghali, kanin. Gabi, kung gusto mong kumain ng kanin, kanin. Kung hindi, okay lang. Yun lang yun. Puro angal ng bigas. Lalo na kariton kakariton na mamalimos. Magutom ka talaga sa daan dahil wala kang daladalang gas stove. Wala kang daladalang Walang panluto. Wala din. Gutom ka. Wala namang Pero ano, ang mga pambiling diskarte dyan ay pupunta ka kanin. sa basurahan ng Jollibee. Mm. Tsaka McDonald, di ba? At pinagbinta pa nga nila yung mga dyan, yung mga sobra-sobra, di ba? Mga leftover, binibenta at niluluto muli. Patay Niluluto tayo muli, dyan. ah. Mhm. Diyan sa Metro Manila at hinalo sa mga Mhm. di ba? Sa mga bagong karne. Baka Yung mga leftover sa McDonald's. baka yung mga linuluto hinahalo sa arroz kaldo. Okay, Nako, balik tayo dito sa balita. patay tayo dyan. Nagtaas ito ng 7.1 million households sa buong bansa. Mhm. Batay sa Strat-based Social Weather Stations National Survey, 27.2% ang pamilyang minsan ay nakaranas ng gutom at walang makain sa nakalipas na 3 buwan. Nako, Pare-parehong tumaas ang hunger rate sa Visayas, Balance Luzon at Mindanao. Ito, 3 buwan, sabi niya. Parehong nagugutom daw sa 3 buwan. Hindi patay na, di ba? 3 buwan kang nagugutom, palagi, na-ulcer ka na yan. Patay na. kung mga balita na yan eh. Ako talagang na balita talagang gawa-gawa lang. Grabe na balita. Balitang ano yan. Galit si dito Attorney Castro. Ito, tingnan natin to. Ito yung sinabi ko sa inyo. Ano pa to 2010, 2015 to 2021. The Philippines is a fast-growing domestic product. Tingnan natin yung ating graph, pataas ng pataas. Pero bakit merong mga nagugutom? Ang survey na ito ay nag-umpisa 2010, 2015 to 2021. Ito sa baba, 2021. 2021, panahon niya ni Digong,
2010, 2015, panahon ni Pinoy. So sinisiraan talaga nila si Pinoy dito para makapasok si Digong. O, nakita nyo, di ang SWS ay makadigong talaga ito. Kasi siniraan niya si Pinoy dito eh. SWS eh. Sinabi na gugutom daw ang mga Pilipino. Pero tumaas yung domestic product growth rate. Ay dito nakita natin talaga palang makadigong Paninira. itong SWS. Ibig sabihin, binabayaran ito ng China. Hindi naman pwedeng si Digong ang magbayad niyan. Ang China ang nagbabayad niyan. Kung ano-ano Kaya ang pinapalabas pinaggagawa nila sa... na nagugutom ang Pilipino. Bakit sa panahon ni Digong hindi sinabi na nagugutom? Mhm. Sa panahon lang ni Pinoy, oh. Diba? Kaya sumikat si Digong eh. Kasi sa panahon ni Digong, wala na raw nagugutom. Grabe. Okay, so dito, oh, Visayas daw, nagugutom, 33%. Eh, palaging may rally-rally dyan sa Maisog eh. Luzon, 24, NCR, 28. Mga maisog Marami yan. talaga sa Manila ang Nagugutom sila. Dahil marami mga, ano dyan, mga nakatira sa Islam area, walang mga trabaho, mga tamad. Kaya nagugutom. Pero hindi lang sa panahon ni FM, amignat ni PBBM na may nagugutom. Kahit noong 2010 survey, di ba, ng SWS, ay may nagugutom. Pero pagdating ni Digong, walang nagugutom. Dahil yun ay palabas lang ng SWS. Kasi itong SWS pala, di ba, nakita natin kanina, si Pinoy lang ang siniraan eh. Ang SWS ay kumikiling siya kay Digong. Yan ang klaro. Kasi sinisiraan niya ang ibang presidente eh, para mawala ng tiwala sa administrasyon. Napaka na balita na ito. Tanungin ko kayo mga kababayan, nagugutom ba kayo? Hindi ba kayo nakakain ng 3 buwan? Nasaan na pala yung sweldo nyo? Diba? Alam nga naman na hindi tayo magtrabaho. Diba? Pag edad natin ng 20 anyos, magtrabaho na tayo. Diba yan ang importante, ang magtrabaho tayo dahil kumakain tayo. Yung mga nagugutom, yan yung walang mga skills, walang diploma, walang certificate, walang transcript. Ibig sabihin, walang pinag-aralan, pero walang diskarte. Merong mga maraming walang pinag-aralan, pero may diskarte. Nagtatanim, nagsasaka, nagpapalayan, di ba? Nagtanim ng mga ma-harvest na mga produkto na maibenta. Yung iba ay gumagawa ng mga handicrafts. Di ba? Diskarte lang kasi yan. Pero kung talagang tamad, walang skills, walang pinag-aralan, walang makain. diyan ka talaga mapunta sa gutom. Umasa sa bigay ng gobyerno. At napakakainin ka ng gobyerno palagi. Kaya nga. Ang gobyerno, minsan lang yan nagbibigay ng ayuda. Ang ayuda ay nauubos. Kaya sabi ng Diyos, teach him to catch the fish and he will live for a lifetime. Ang sabi ni Kristo, huwag mo siyang bigyan ng isda. Turuan mo siyang mangisda para habang buhay siyang mabuhay. Kasi kung bigyan mo lang ng isda, kinabukasan, gutom na naman yan. So ganyan. Ganyan dapat si PBBM. Turuan paano mangisda, paano turuan mga tamad nga eh. Kaya ganyan ang buhay ng tamad. Ang buhay natin sa mundo, mga kababayan, ay tayo ang gumawa. Life is what we make. Life is what we make on earth. Tayo ang gumawa ng buhay natin. Kapag yung mga iba, inaasa sa iba eh. ay ganyan talaga ang punta. Yung sabihin, okay, patuloy tayo sa balita. walang makain. Nakaka-high blood. Breaking news ito eh. Dapat habulin to ni Atty. Claire Castro. Pinakamataas sa mga antas ito ng kagutuman simula COVID-19 pandemic noong September 2020. Tumbas ito ng 7.1 million na kabahayan sa buong bansa na pinakamataas mula. Ito, tingnan nyo kung saan sila pumupunta ang SWS mag-survey. Pinuntahan nila ng mga lugar ay mga squatters, Islam area. Kaya ang isasagot talaga, sabihin nila na nagugutom kami, ma'am. Kaya yun ang nai-record na maraming nagugutom. mga talagang SWS Mga na ito. DDS ang pangalan ni PBBM, doon sila pumupunta sa mga DDS na lugar, di ba?
Doon Kasi sila mga digong nagsasurvey. SWS Sa panahon ni Pinoy, Sabihin binanatan pala si nila, Pinoy ang dami nito. nagugutom. Yung kanina yung pinakita ko na graph, binanatan si Pinoy. Kaya na nasira ang ano ni Pinoy, administrasyon dahil nagugutom daw. Il- lahat naman ng panahon, sa lahat ng panahon, nagugutom talaga yung mga tao na yan. Yung mga walang trabaho, nagugutom talaga. Isinong sisihin mo, hindi ka nag-aral, wala kang skill, tamad ka, hindi ka nagtrabaho, hindi ka nagtanim. So anong kakainin mo? Kaya nang hold up na lang, di ba? Nagnakaw, nag-snatcher. Kasalanan ba yan ni PBBM? Di ba? Binibigyan tayo ng scholarship ng gobyerno. Nung nag-eskwela tayo pero hindi sila nag-aral, hindi ginamit yung scholarship. Nagbulakbol. Di ba? Marami namang scholarship ngayon para sa mga mahihirap. Pero hindi sila nag-apply dahil tamad pumunta ng eskwelahan. Ngayon pagtanda, walang trabaho, walang tatanggap na trabaho dahil walang pinag-aralan at mukhang tulisan pa. Kaya yan ang resulta niyan. Pero kung uuwi sila sa kanilang lugar at magsaka, magtanim ng lahat ng maitanim na pagkain, hindi sila magugutom. Diskarte sa buhay, kahit na wala kang utak, pero meron kang diskarte, Mabubuhay ka ka. talaga. Hindi ka magugutom. Kung gano'n na hindi mo kaya buhayin ang sarili mo, ibig sabihin, mas mabuti pa sa iyo ang daga. Dahil ang daga, marunong dumiskarte ng pagkain, di ba? Yan ang katotohanan, mga kababayan. Balik tayo dito sa ating kaibigang Teleradyo Serbisyo. Hunger Survey, pag-aaralan ng Malacanang. Nagbabalita at nagsiservisyo mula sa Malacanang, si Robert Mano. Robert, magandang hapon. Susuriin ng Malacanang ang latest SWS survey kung saan tumaas ang bilang na nakaranas ng involuntary hunger. Sabi ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro, kailangan matukoy saan ang gagaling ang nasabing bilang pati na mga lugar kung saan mataas ang nakararanas ng gutom. Correct. Hindi So, naman aaralin po natin hindi kung naman lahat saan ng lugar nanggagaling itong mga sinasabi na nagugutom. nagugutom pa ang ibang mga kababayan natin. At para malaman natin kung saan lugar ito at kung meron man magkukulang, ay maibsan po natin ang ganitong klaseng mga sitwasyon po. Meron kasi ang mga programa ang DSWD na tumutugon sa kagutuman kung saan ang iba ay binibigyan pa ng cash gift o ang iba naman ay libreng pagkain. Ayan, napakaswerte pala ng mga taong ito dahil binibigyan pa ng cash gift at libreng pagkain. Tapos Pero sabi ko nagugutom. nga kanina, don't give a man a fish, but teach that man to catch the fish. Yan ang sabi ni Jesucristo sa kanyang parabola sa pangingisda niya. Sabi niya doon sa kanyang apostolis na huwag mong bigyan ng isda yung tao na yan. Turuan mong mangisda. Turuan mo siyang mangisda. Mm. Dahil kung bigyan mo siya ng isda ngayon, bukas ay hihingi uli sa'yo. At Mawiwili susunod na yan. araw, hihingi uli. Puro hingi na lang. Pero kung turuan mo siyang mangisda, he will feed his self for a lifetime. Mapakain niya ang sarili niya for a lifetime. Napakagandang parabola yan ni Jesucristo na huwag mong bigyan ng pagkain. Ito ang ginagawa ng DSWD, nagbibigay sila. Dapat ang ituro nila kung paano magtanim, paano ang anong mga dapat itanim na para madaling maibenta. Di ba? Turuan, wag palagi bigyan kasi nauubos din yan. Yung mga binibigay, 2 araw lang yan, tapos na, ubos na. Binibigyan nila yung Kaya mga tama nandyan ang sa parabola ni pakalat-kalat Jesus sa kalsada eh. na teach the man how to catch the fish. Ayaw umuwi sa probinsya. Bakit Enero at Marso lang? Nagkakatawa naman yan. Panahon pa ng pag-aresto kay Digong, biglang nagutom ang maraming Pilipino eh. Kalokohan. Siguro yung ibang nagugutom dyan ay yung sumasama sa rally-rally. Yan na yan. Ang usapan 500 Puro a day, ads. tapos ang binigay ng mga DDS leader 250 pesos lang. Hindi Gugutom nagugutom talaga. di ba? Kulang. Totoo naman yan. Yung mga rally-rally nila dyan sa sa Metro Manila, 500 a day daw. Pero 250 lang inano pa nilagay. ng leader. Kinat. Ah, Binawasan. hinati pa, nagiging 250 na lang daw. Kaya galit na galit yung mga nagugutom yung mga binigyan ng 250. Kasi isang araw sila doon sa kalye, nagwilga-wilga, rally-rally, tapos ang binigay 250 lang.
Anong mabili noon, di ba? Ilang kilong bigas ba yon? Pwede na, Dalawa, walang tatlo ulam. lang. So ganun ang resulta niyan. Kaya itong ganitong palabas, nakita naman natin kanina sa graph na pinakita ko, ay palagay ko ay kumikiling talaga kay Digong itong SWS. Kasi sa panahon nga ni Pinoy, ganito rin ang ginawa nila, siniraan nila na nagugutom daw ang buong Pilipinas sa panahon ni Pinoy. Tumaas yung ating economic growth rate. Ibig sabihin, maganda ang overall situation ng Pilipinas, maganda. Ito lang kasi talaga itong mga nagugutom diyan sa Metro Manila. Dito sa lugar ko, maliit lang ito na syudad, wala kang nakikitang nagugutom. Dahil ang mga tao ay may diskarte. Kung hindi sila nagtrabaho sa opisina, wala silang tapos. Pero nangingisda naman sila, di ba? Tatanim. Nagtatanim naman sila sa palayan. Nagtatanim naman sila ng mga root crops. Gulay. At yung iba ay Saging. nagtatrabaho sa construction habang naghihintay sa harvest ng root crops. Correct. Ang kanilang mga asawa ay naglabandera, nagiging katulong para at least makatulong sa... Ibig sabihin, kapag masipag ka, buhay ka at hindi ka magugutom. Parang itong kwento ng langgam, di ba? Yung ants, yung langgam, na Pagdating. kahit tag-ulan ay naghahakot ng pagkain. Pag malapit ng Kaya ganun tag-ulan, talaga ang buhay ng maghahakot tao, na parang yan. sa langgam, na kapag Para tag-ulan, pag tag-ulan, magtrabaho pa rin tayo kahit tag-ulan. may makakain. Para marami tayong stock sa budiga. Hmm. Ibig sabihin, meron tayong mga savings at surplus. At hindi tayo magugutom dahil talagang ganyan, kapag hindi tayo nakapagtrabaho ng 2 araw, 3 araw, magugutom talaga tayo. Dahil sa tamad. Yan lang ang equation dyan. Kapag tamad ka, equals gutom. May sinabi ako kanina na kahit hindi ka mautak, basta may diskarte ka, hindi ka magugutom. Wag ka lang mang-hold up, wag ka lang mang-snatch, magtrabaho ka ng patas. Sabi ko na, ay pwedeng sa mga construction, di ba? Kung lalaki, kung babae, pwedeng katulong sa bahay, pwedeng maglabandera, at kung merong mga lupain, ay pwedeng magsaka, magtanim. Wala talagang magugutom. Dahil sabi ng Diyos na hayaan yung mag-alala ang mga ibon sa himpapawid. Pero ang mga tao ay hindi mag-alala. God provides everything to every man. Yun ay nasa Biblia. Di ba mga kababayan? O di ba? Sino bang nagugutom sa inyo dyan? Ako mamaya, mga alas 6, gutom na ako eh. Pero magsaing ako para mabubusog ako, makakain. Ganun lang yun, kapag tamad, nagutom ka talaga. Kahit may bigas ka, tapos di mo sinaing, magugutom ka. Kaya itong balitang ito na nagugutom daw ang mga Pilipino, umpisa nung... Grabe, nahuli lang si Digong, gutom ka agad.